Over at the Senate, the energy emergency is a top agenda. And telling us more about it is our mobile journal, Merimon Reyes. Merimon, kamusta ang meeting? May hearing ngayon ang Protect, and what have senators discussed so far? Lord Denise, good afternoon. Sa hearing ng Senate Protect Committee, unang ibinahagi ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na steady raw ang supply ng mga produktong petrolyo ng oil companies sa bansa. Dito niya rin kinumpirma na ang mga oil companies sa huli nilang meeting kahapon ay sinisiguro na magkakaroon ng malaki-laking fuel price rollback this week. But then again, depende pa rin ito, fluid ito based sa magiging computation nila ng average fuel prices at depende rin daw kasi ito sa magiging pagsasalita ni US President Donald Trump. Kasi kung sa mga lumipas na araw, kung nakitang okay, pero recently naman may nabitawang salita itong si President Trump na pwedeng maapektuhan yung daloy ng supply ng langis mula sa iba't ibang mga bansa, pwedeng magkaroon pa raw ng changes sa mga ito. At kanina rin, sinabi naman ni Secretary Garin na nakakuha na ang bansa ng 1 million barrels ng langis mula sa mga supplier nito. And kung i-convert ito, it's around 159 million liters ng diesel. Dalawang batch na of this ang nakarating na dito sa bansa ng mga lumipas na araw. And then yung dalawang susunod pang batch nito para makumpleto niya ay inaasahang darating sa susunod na 2 linggo. Pero ang sabi ni Secretary Garin, so far itong around 159 million liters of diesel, it's good for 5 days para sa buong Pilipinas, and they're also planning na i-sustain na yung replenishment nito habang lumilipas ang mga araw. Ang sinabi rin kanina ni Secretary Garin para rin daw ma-assure yung commitment naman ng ibang mga bansa pagdating sa mga transaction sa Pilipinas na may kinalaman nga dito sa supply ng mga produktong petrolyo, nakikipag-ugnayan din daw one-on-one ang ahensya o ang gobyerno sa mga bansang Brunei, Taiwan, China, Japan, South Korea, Indonesia, Colombia. Susunod na rin dyan ang US, ang Canada, pati ang Argentina. And yun nga kahapon, napag-usapan din nila yung tungkol nga sa mga oil company naman, yung kanilang fuel price rollback, pati yung paghihikayat na magbigay na nga ng diskwento sa mga kliyente nito o consumer ng kanilang mga langis at yung inaasahan pa na magiging adjustments in the long run. Lord Denise. Okay, Merimon, kanina nagkainitan daw yung mga senador at resource persons. Sabi nung isang senador ay wala raw sense of urgency. Sige nga, pakikwento nga. Oh, actually, dalawa kasi yung pinaka nakita natin na medyo nag-init ang ulo kaya naman nagpintig ang tenga. Una, si Senator Dati Marcoleta na kinay-question na bakit hindi daw mag-imbak pa talaga ang bansa o ang ahensya ng mga supply ng langis mula pa sa ibang mga bansa. Ang nababanggit dito, ang Singapore daw, merong landing price na around 61 pesos per liter. So may datos na pinresenta sa Senator Marcoleta. But then again, ang sinabi naman ng Secretary Garin, ngayon steady naman daw yung access to the supply. And on the other hand, ito naman Senator Amy Marcos, ang sinasabi, ang pinaka-tinugis nila dito is yung 2-day work setup ng DOE na sinasabing parang nagbabakasyon daw ba itong mga empleyado ng ahensya, whereas lumilipas na raw yung linggo, lumilipas na yung mga araw at marami na raw lalo ang nahihirapan sa bunsod nga ng epekto ng girian sa Middle East. Ang sabi naman ni Secretary Garin, hindi naman daw porket 2-day work week yung, kumbaga yung magkakaroon ng physical na working setup itong mga empleyado, hindi raw sila nagtatrabaho. In fact, araw-araw din daw sila nagmi-meet. They also meet on the weekends and ilang linggo na rin daw silang tuloy-tuloy na nagtatrabaho para raw makahanap ng solusyon nga sa naging epekto o impact ng girian sa Middle East dito sa Pilipinas. Oo, Merimon, hindi ba pinaliwanag ni Secretary Garin sa nagtatanong tungkol sa pag-iimbak sa stockpiling ng oil, ay limitado rin ang capacity natin dito sa Pilipinas? Yes. Oo, yan yung sa mga lumipas din na pagdinig ng Protect Committee. Yan din sinasabi ni Secretary Garin na pagdating nga dito sa storage facilities, actually yung renewable and energy storages nga inaasahan naman na around 1,471 megawatts ang aasahan daw na madadagdag by April dahil sa 22 storage projects na pinagmamadali na raw nila para sa pagpapatuloy nitong issue na to pagdating sa enerhiya o kaya naman sa langis is meron ng renewable energy pang makatutulong na hindi raw nagbabago ang presyo kahit magbago ang halaga ng diesel. Pero ang isa pang kasing problem is yung storage capacity ng bansa. And ito yung sinasabi mismo ni Senator Marcoleta na may pinakita nga rin kasi siyang datos na parang kaya naman, meron namang
naging pag-iimbak naman daw yung bansa nung lumipas na buwan. Pero ngayon, bakit hindi raw ma-replenish agad-agad? Ito yung sinasabi niya, dapat daw mag-engage yung mga oil company at ipakita raw kung saan daw ba talaga nila ito nakukuha, yung presyo nito, para rin daw matignan kung meron din bang, kumbaga, nagtitake advantage ng kasulukuyang krisis pagdating sa langis. But then again, yan nga, yung storage facility, yan yung gusto na rin tutukan ng ahensya para, especially in the long run, yung palawakin nila yung capacity na makapag-store ng langis dito sa bansa. Buti hindi nag-walk out, Marymon, parang nangyari nung March 26 hearing. Ano? Pero meron bang ano dyan? May mga representative ba mga oil companies dyan? So far, wala pa tayong nakagilip. Even ang hinanap din kanina is from DOLE kasi ang tinitingnan din dito is yung mga empleyado naman, yung impact nito. So far, ang narinig din kasi natin nagsasalita pa lang ay from the DA na binalita nila na nagro-roll out na rin yung mga subsidiya for around 4.1 million members of the sector, mga fisher folk, mga rice farmers, registered corn, pati sugarcane na mga parte ng sektor, iba yung mga sa fisher folk, yung mga mangingisda, lahat sila niro-roll out na rin daw itong mga kakailanganing subsidiya o kaya ayuda. Same goes din sa transport sector na kanina naman ang na-raise si Senator Joel Villanueva is yung efficiency ng paggamit daw ng mga GPS na binabayaran din ng ahensya ng DOTR para lang masiguro na yung ruta nito sinusunod sang-ayon talaga dun sa daanan ng mga pampublikong sasakyan para tama raw yung binabayaran. Though hindi satisfied si Senator Joel kasi parang nakikita niya mas may ibang cost-efficient na pamamaraan para raw masiguro na yung mga sinasubsidize na mga PUV vehicles, sang-ayon naman yung kanilang mga ruta na ginagawa sa kanilang pagpapasakay ng pasahero. Okay, Marymon, naumpisahan na ba nilang buksan yung books ng mga oil companies? Because according to Senator Gatchalian, ipapa-open daw nila yan to really Yes. check also how they compute for their pricing. Yan yung ine-expect natin sa mga susunod na oras. Kasi so far kanina, ang pinaka-naririnig pa lang natin from the government. Pero yun nga yung part ng pinaka-agenda nila. Marinig na rin yung side ng mga oil company and yung mga representatives. Pero hindi pa naman nagkakaroon ng signal na matatapos na yung pagdinig ngayong araw. So anytime, posibleng maisalang na to. Kasi ang gusto nilang makita din dito is yung pinagkukuha ng supply and kung maaaring malaman din kung magkano yung inilalabas na pera to replenish yung stock nitong mga oil company. Kaya nga na-bring up ulit kanina ni Senator Risa Hontiveros yung tungkol sa oil deregulation law na gusto na nilang i-repeal ito pero so far wala pa yung pinaka-stand ng Department of Energy tungkol dyan. Yan yung hinihintay pa natin kasi gusto na nilang malaman talaga kung ano na ba yung pinaka-best way to mitigate etong posibleng may nagtitake advantage ng crisis o kaya naman ano pa ba yung middle point na masisiguro na itong mga oil companies, syempre hindi sila magkakaroon ng pagkalugi. At the same time, hindi naman sobrang mabubutas ang bulsa ng mga miyembro ng transport sector. At kung nakita natin yung report sa Philippine Star, no? Ang taas ng mga tax na mga nasingil so far based doon sa existing na mga data. Pero ano yung possibility, may sagot ba yung DOE doon sa possibility na pag-angkat daw ng crudo sa Singapore at sa Russia? Well, yan yung kanina kasi sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, ang chairman ng Senate Protect Committee, ipakita mo na raw yung data, yung pinresenta ni Senator Marcoleta. Pero for now, wala pang final na verdict or call mula kay Secretary Garin tungkol doon. Pero ang sabi kasi, ibibigay mo na daw yung full copies ng datos, ng info na nakuha ni Senator Marcoleta for further advisory o kaya naman yung references in the long run. Alright. Salamat tayo sa ating mobile journal. Marymon Reyes reporting to us live from the Senate. Thanks, Marymon.